Kapiling natin, direkta mula dyan sa the Netherlands, si Attorney Cristina Conti. Isa ho siya sa mga kinikilala dyan sa International Criminal Court bilang Assistant to Counsel. Magandang araw ho ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Makikikumusta ho muli kami. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Ano na po ang inyong kalagayan dyan? Alam ko natuloy yung inyong lakad batay sa inyong update itong nakalipas na mga araw, hindi nga lang natuloy yun hong inaasahan na confirmation of charges. Kumusta na ho kayo pati na yung inyong mga kasamahan na bumiyahe pa mula dito sa Pilipinas? Attorney, please go ahead. Magandang araw, Dennis. At syempre sa lahat ng nakikinig. Maayos naman yung naging lakad ko. Una, hindi para doon sa kaso mismo, kundi para sa, kumbaga parang personal. Naging training na ito na kasi may nakaschedule na training of counsel sa ICC. So, nag-training na ako at tumuloy doon sa iba pang nakaschedule ng Duterte Panagutini Europe Network. At ito yung rally. So 21 doon kami bumaha sa may ICC mismo at 23 pinakita nung mga hindi nakapag-cancel ng flight or hindi na maka-cancel ng flights at ng biyahe, tumuloy yung rally sa may Peace Palace. Kaya naging fruitful naman dahil kumbaga on the ground at kung may kailangan mang kausapin tungkol sa kung anumang protocol ng ICC, madali kaming makapag-confer dahil nandun na rin naman. Pero klaro, hindi ako bumisita at o bahagi. Inuna na talaga no? Hindi ako naging bahagi ng welfare check kay Rodrigo Duterte. Hindi ko nga alam kung bakit hina-heighten pa na ipasa ko naman yung kay Senator Trillanes. Kung bakit pa pinagduduldulan yon o kaya pinagsisiksikan na ganun nga ba ang nangyari. Dahil palagay ko, at ayon na sa protocols kasi, hindi pwedeng bumisita ang hindi welcome. Papayag dapat ang detenido na tanggapin ka. I see. Kaya yung kay Trillanes, ewan ko kung wala Klaro din naman sa photo niya na nagpa-picture lang siya. Wala naman siyang picture sa loob o kaya hindi naman niya sinabi sa caption. Mainam, siguro mamaya kakausapin din natin mismo si former Senator Trillanes hinggil dyan, pagkwentuhin natin tungkol dyan sa kanya pagbisita, kung siya nga ba yung pumasok doon sa loob o nag-welfare check, ika nga. Sa ngayon ay nagiging issue ho yung health condition ni former President Rodrigo Duterte. Ang tanong ay, na-update ho ba kayo? Meron ba kayong natatanggap na information o yung formal communication hindi galing sa text lang o kaya ay Viber message lang o kaya ay leak message lang? Meron ho ba kayong formal na communication na natatanggap from the International Criminal Court the moment na may mga ganitong development para naman sa panig ng prosekusyon at yung kayo mismo na umaalalay ho dun sa mga biktima at yung mga pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings, attorney? Magkahiwalay unahin ko na muna 'to. Magkahiwalay ang legal team ng biktima at saka ng prosecution, okay. At sa ganito, hindi oo, required na mag-update yung ICC pero hindi lahat, particular sa biktima. Sa prosecution, oo, although meron ding mga redacted information na pinapaabot sa prosecution. Ang lahat ng redactions naman ay sa usapin o sa punto ng seguridad ng mga biktima, ng mga witnesses at o ng akusado mismo. So, kinikilala namin yon na kumbaga may pagpapasya yung ICC patungkol dyan. At anyway, kalaunan naman, pwedeng hindi mo kailangang malaman ngayon. Kasi sino ka, anong role mo? Kaya kung isipin natin kung particularly sa issue ng fitness to stand trial, okay? Walang role ng mga biktima dito. Kung wala sa aming doktor or meron yatang ilan sa bahagi ng victims groups. Pero kumbaga wala kaming punto dito maliban ang role namin ay magbigay ng views and concerns of the victims. Experts ang aalam tungkol doon sa fitness or competency ni Rodrigo Duterte. Kaya ipaubayan na muna namin
Sa ngayon may defense expert. Sabi ng prosecution, uy, kami din pwede bang mag-appoint? At later on, tingin namin yung judges, mag-a-appoint yan ng independent panel of experts. So hayaan muna namin na kumbaga itong mga eksperto ang magsabi kung ano bang lagay niya. Pwedeng it could be a finding of fact na ito ang itsura ng kanyang test. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung kanyang BP sa ilang araw. At judges ang magpasya. He is or he is not fit to stand trial. So it's both the judges and the experts who will say so. Kasi ang fitness to stand trial, kung iisipin mo nga, Dennis, di ba? Hindi naman siya medical term. Mas legal term talaga siya eh. So it's both the doctors or the health professionals and the judges who will all together determine competency to stand trial. I see. Okay. So, ito ho, may resolution ho kasi sa Senado para hilingin yung pagbibigay ng humanitarian consideration kay former President Rodrigo Duterte. In any manner, may epekto ho ba ito sa kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court at ano yung magiging handling dito ng mga huwes o yung mga International Criminal Court judges? Wala. Kung umaastang defense lawyers, itong mga senador ni Rodrigo Duterte sa ICC, hindi naman sila kinikilala doon. So far, si Nicolas Kaufman lang yon. Pero kung gustong mag-volunteer, either ni Cayetano o kaya ni, sino pa ba yung talagang strong na strong, o ni Robin, yan. Si Bato kasi parang hindi pa siya legal ang atake, no? Ang atake niya ay, at saka si Bongo, ang atake nila ay as a friend. Kakasama lang kami sa loob. O sige po, welcome po kayong pumasok doon. Welcome, I would say, yung others to serve as their legal counsel. Pero magpaalam muna kayo kay Nicolas Kaufman. Pero sa puntong ito, hindi pa kayo kinikilala na ganon. Kaya sana lumugar din naman tayo ng ayon sa roles in life. Ang Senado ng Pilipinas ay legislative body ng isang bansa na hindi miyembro ng ICC. At even if it was part, kunyari, kasi judiciary, kikilalanin din ba yan? Hindi rin to some extent unless it was a decision on facts and law. So yun pa yung other aspect. Ano ang laman nung resolution? Hindi naman, mukhang lang parang mga haka-haka. Napalagay namin, hindi siya nabibigyan ng ng medical na atensyon, palagay namin, ito dapat ang mangyari. It comes from a point of view of ignorance. Hindi nila alam kung anong patakaran sa ICC, hindi nila alam kung anong protocol, hindi rin nila alam kung ano na yung options at ano na yung nangyari. And most importantly, hindi naman nila alam yung kalagayan ni Duterte. Parang nung tinitingnan ko, parang nakikinig lang din sila sa mga sabi-sabi. At without a medical certificate to rely upon, it is pointless really. Okay. Kung sakali ho, ito, medyo curious lang ho kami sa bagay po na ito. Kung may isyuhan din ng warrant of arrest, kung sino man ho doon sa mga dating opisyal din ng nakalipas na administrasyon, lalo na yung kabilang doon sa mga inaakusahan na may partisipasyon sa war on drugs, may chance ba na makasama ito nitong si former President Duterte sa kanyang piitan? O kaya ay may chance ba na from time to time makakausap niya ito? Papaano ho ang magiging sistema rito, Attorney? Naku, hindi yan hindi yan special treatment kumbaga na kanya-kanyang detention facility. Kanya-kanyang kwarto lang. Pero magkakasama pa rin sila sa isang facility. Hindi sila i-restrict kung sinong makakausap nila within the facility. Kung gusto nila mag-usap, kung ayaw nila mag-usap, bahala sila. Kaya lang, syempre, nabanggit ko na kanina, may guidelines kung sinong makakabisita or sinong makakausap nila. Mas ganun yung restriction. Pero ang punto kung yung dati bang magkakakonsyaba, pagsamasamahin at huwag pagkausapin, walang ganon. Kasi in any case, mas dun yan sa witnesses, di ba? Na dapat hindi magkita yung mga witnesses at hindi nila marinig kung anong sinasabi ng isa. Hindi pa natin din sigurado
kung mag-witness sila mismo dun sa trial. Kaya walang ganong restriction na one cannot hear the statements of the other as of this point. Okay. So pwede silang mag-usap, pwede silang do as they can please, pero ang ika-cut off yung mga pwede nilang utusan na gumawa ng ayon nga dun sa charge sheet, dapat hindi nila makausap yung mauutusan nila na gumawa ng kasamaan. Ito na lamang ho, siguro, yung mensahe na lamang sa ating mga kababayan na hanggang ngayon, syempre nagugulat pa sila, iba pala yung mga proseso dyan sa International Criminal Court at lalo na yung mga kamag-anak ng mga nagre-reklamo against the former President Duterte. Please go ahead, Attorney Conti. Siyempre para sa mga biktima na abang na nabitin pa, ganyan po talaga ang buhay. Kung nakapaghintay na rin naman tayo na matapos yung termino ni Duterte ng ilang buwan pa, kakayanin pa naman po natin ng konti pa, no? At yung confirmation of charges hearing ay ipinupunto namin dapat ngang matuloy kahit absent siya. Susubukan po namin kung anong kakayanin namin sa korte, sa legal arguments, pero sana makipag-ugnayan po tayo kung gusto nating mag-participate para magbigay ng views and concerns. Unfortunately, ito po, paliwanag ko na rin ng bahagya, yung scope of the case, kung narinig po nyo, 3 counts ng murder at may 49 incidents lamang na kinoconsider. Nagpapalinaw pa kami sa korte kung ang ibig sabihin ba nito, ang kikilalanin lamang na biktima sa kaso ay up to 78 deceased plus yung mga kaanak na buhay. Kung ganun man, ito na yung parang baseline, pinakamababa kumpara dun sa sinasabi na asan na itong 30,000. Kaya paumanhin po, pero may ganitong proseso na kumbaga tinitingnan ang ICC na kumbaga yung baseline or minimum number ang kikilalanin niyang biktima. Hindi naman po ibig sabihin na hindi kikilalaning biktima ang iba sa mata ng batas. Pero dito sa kasong ito lamang, yung 49 incidents lang. Pero kapit lang, basta magsama-sama, baka naman makakakuha tayo ng ibang paraan na mabuo yung hustisya na pinaka-aasam-asam. Okay. Maraming salamat, Thank you. Bombo, Dennis, ingat. Ayun. Maraming salamat din, Attorney Conti, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo. And of course, yung mga update na rin hinggil ho dyan sa status ng kaso sa The Hague, kaugnay nitong usapin na kinakaharap nga ni former President Rodrigo Roa Duterte.